In this video, I will show how to install and use the basic command of Git. Just search this Git to install it. Search this Git and then go to the site. Just wait. Then just click this download for Windows because my laptop is Windows. But if your laptop is Mac OS or Linux, just click this too. And then I will click this download for Windows. Then I will choose this 64-bit because my laptop is 64-bit. Or just click this. Click here to download. Then hintayin lang natin na ma-download. Tapos install na natin yung Git dito sa ating laptop. Then pagkatapos nating ma-download, click lang natin tong open file. Click na natin, then click this yes. Tapos next, yes, and then next ulit, then next, then next, and then next lang, next, then install. At hintayin lang natin na ma-install tong Git dito sa ating laptop. At yun, tapos na nating ma-install, and then click lang natin tong launch Git para dito tayo magko-command ng ating basic command o remote sa ating Git. Then finish lang, click lang natin yung finish. At magpapakita itong ating Git bash at pwede na tayo ditong mag-command. Try natin i-check kung anong version ng ating Git na na-download. Input lang natin tong Git, tapos space, then double dash, tapos version, then enter lang natin. At yun, pakita na ang version ng ating Git dito sa ating Git bash. At pwede din dito sa ating command prompt. At pwede din dito sa ating VS Code. Open lang natin. Then open natin yung new terminal. At dito sa may plus sign sa gilid, sa may terminal, click lang natin yung Git bash. Then i-copy mo lang yung website sa inyong VS Code. At pumunta kayo doon dito sa ating terminal. Then new terminal. At open natin dito yung ating Git bash. Dahil dito tayo magko-command or magre-remote ng ating directory sa ating Git. At ang una natin gagawin ay input lang natin itong Git, then space double dash, then version, para malaman natin kung na-install na nga ba natin ang ating Git, or para malaman natin kung anong version ang na-install natin na Git dito sa ating laptop or computer. Then enter lang natin. At ang susunod naman dito ay Git init para ma-initialize ang ating Git repository. At ang sunod naman dito sa ating Git init ay Git status. Then enter lang natin para malaman natin kung ano ang status ng ating directory.
At ang susunod dito ay yung git add. Try natin mag-add ng file sa ating git repository. Ang i-add ko ay itong about dev code.html na file. Then enter lang natin. Yun, na-add na. Then pwede din kayong gumamit ng git add dot para lahat ng laman ng inyong directory ay ma-add sa inyong GitHub repository. Enter lang natin itong git add dot at hintayin natin na ma-add yung laman ng ating directory. At ang sunod dito sa ating git add ay itong git then commit -m tapos yung commit message nyo. Ang ilalagay ko dito is first commit, then enter lang natin. Tapos pagkatapos natin mag-commit ay itong enter naman natin itong git log. Then makikita mo dito yung inyong commit or ginawang commit sa inyong inadd sa ating git repository. At ang sunod ko naman na ituturo ay gagawa tayo ng file sa ating directory. Input lang natin itong echo dahil Windows ang gamit natin, dot then space tapos yung pangalan ng ating file. Ang ilalagay ko dito ay index.html, then enter lang natin. At yun, nakaka-create tayo ng file dito sa ating directory. At pwede na tayo dito maglagay ng content dito sa ating na-create na file. Then ang susunod naman ay ang susunod natin na gagawin dito ay i-add na naman natin sa ating git repository. Input lang natin itong add, then ay git add, tapos yung pangalan ng file na i-add nyo, index.html, then enter lang natin. At susunod ay yung git commit, then -m, then yung commit message nyo. At ang ilalagay ko dito is index add index.html file, then enter lang natin. Yun, na. Tapos ang susunod dito ay yung git log para makita natin yung commit natin sa ating inadd na file. At dito yung second commit natin. At ito yung mga basic command o remote ng Git. At sana may natutunan kayo sa video na ito.